Ang tagumpay ay ginagawa yan. Maaaring may taong tutulong sa'yo or ikaw mismo ang gagawa nito. Pero syempre, sa ating buhay, may tao tayong makakasalamuha o makakasama. Kaya, importante na dapat alam mo kung sino sila. Dahil gustuhin mo man o hindi, ay magiging part sila ng iyong success or pagkatalo. Lalong-lalo na ang taong palagi mong kasama. Sabi nga nila, you are the average of 5 people you spend the most time with. Ibig sabihin kung sino ang mga tao na yon at kung ano may ugali meron sila ay magiging ganun ka rin. Unconsciously at hindi mo namamalayan na susunod mo na pala ang kanilang ugali, paniniwala at habit. Kaya ngayon ay babanggitin ko ang 10 taong dapat mo iwasan para magtagumpay. Pero abangan mo ang number 5 para hindi ka din matulad sa karamihan. Number 1, palaging tama. Nakaranas ka na ba na nagpahayag ka ng iyong opinyon pero pinipilit niya pa rin na siya ang tama? Ang taong ito ay sarado ang utak o tinatawag na close-minded. Iwasan mong makihalubilo dito dahil isa siya sa mga taong ayaw makinig sa iyo at sa iba. Tingin niya sa sarili niya na siya ang tama at kailangan mong sundin. Kasi kapag gusto mo ang success ay hindi parati na ikaw ay tama at may time din na mali ka rin. Dapat marunong kang makinig sa opinyon ng iba. Marunong kang magtanggap na may magaling pa sa iyo dahil hindi lahat ng oras ay alam mo ang sagot. Kaya iwasan mo ang taong ito. Number 2, magaling umutang pero hindi marunong magbayad. Ang taong ito ay walang pagpapahalaga sa tiwala. Kung sa iba nga ay nagawa niya, sa iyo pa kaya? Ang pag-uutang ay isang responsibilidad na kailangan mong tuparin, lalo na ang binitawan mong salita. Kapag may kaibigan ka na ganito, ay iwasan mo na. Kasi posibleng makukuha mo din ang kanyang ugali, lalo na kung palagi kayong magkasama. At ang malala pa, baka ikaw na sa susunod ang uutangan niya. Kasi kung gusto mong maging successful, ay dapat ingatan mo ang iyong pangako. At huwag kang mangako kung hindi mo kayang panindigan. Dahil ang taong magaling umutang pero hindi marunong magbayad ay kailanman ay hindi aasenso dahil nanlalamang siya ng tao. Number 3, sinungaling. Ang pagsisinungaling ay nakakasira ng relationship ng tao. Kung ang taong kasama mo ay sinungaling ay hindi ito mabuting impluwensya sa iyo. Madalas na nagsisinungaling ang tao upang makalamang at makabenepisyo sa iyo. Kaya kung hangad mo ay umunlad, mali na kasama mo ang sinungaling na tao. Ang pagtitiwala ay mahirap ibalik. Kaya dapat alam mo ang kahalagahan nito. Kahit mabuting tao ka pa, pero kung palagi mo siyang kasama, ay maa-adapt mo pa rin ang ugali niya. Pangit isipin na ang kasama o kaibigan mo ay sinungaling dahil ganun din ang pagtingin sa'yo ng ibang tao. Minsan excuses na white lies lang naman hanggang sa nakasanayan na. Pero remember this, when you lie to yourself. Kaya, iwasan mo ang taong may ganitong pag-uugali kung gusto mo magtagumpay sa buhay. Number 4, mga chismoso't chismosa. Ang mga taong ito ay hindi magpapahuli sa iba. May ugaling toxic na dapat nakakalamang sila. Gusto nilang may alam sila sa buhay ng ibang tao. Ang masama pa dito ay sila din ang nagpapakalat ng chismis tungkol sa'yo. Sila yung taong dapat tikim ang bibig mo. Dahil kung hindi, anuman ang sasabihin mo sa kanila ay malamang sa susunod na araw ay alam na ng iyong kabarangay. Iwasan mo ang mga taong ito kung gusto mong umasenso dahil sila ay usi sir. May bagong ganap lang sa buhay mo ay kailangan alam nila. Walang peace of mind kapag kasama mo ang ganitong tao. Dahil panay puna sila sa iba at for sure kapag nakatalikod ka ay ikaw din ang pinag-uusapan nila. Number 5, feeling kawawa. May kaibigan ka bang madrama? Yung pinapafeel sa'yo na kailangan mo siyang tulungan. Naku, toxic yan. Lahat naman ng bagay ay may solusyon pero madami siyang excuses. Kaya nagfi-feeling kawawa. Minsan kasi dahil matulungin tayo ay inaabuso na ang kabutihan ng ating puso. Yung palaging naghihingi ng tulong financial pero hindi naman siya disabled at pwedeng maghanap ng trabaho. Tapos ginagamit na lang ang paawa
pa-effect at iyak para tulungan mo siya. Masarap tumulong pero mas mabuti pa rin na bukal ito sa iyong puso. Kaya iwasan mo ang taong ito o kaibigan dahil gagamitin ka lang nito sa pansariling interes. Number 6, taong tamad. Ang taong ito ay maraming reklamo sa buhay. Sinisisi niya ang gobyerno kung bakit siya mahirap pero wala naman siyang ginagawa sa kanyang buhay para umasenso. Ipinapasa na lang palagi ang trabaho sa iba. Walang goal or direction sa buhay. Ang taong ito ay malamang hindi alam ang kanyang purpose. Dahil kung alam niya ay malamang gagawa ito ng paraan para abutin ito. Iwasan mo na ang taong ito habang hindi pa kayo katulad ng pag-uugali. Dahil baka dumating ang panahon na ikaw ay magiging tamad din or papasahan kanya ng kanyang trabaho. Tungo sa tagumpay ay dapat masipag ka. Ang katamaran ay isang sanhi kung bakit malayo pa tayo sa ating goals. Kaya hanggat maaga pa ay lumayo ka na sa taong ito. Number 7, mga inggetero't inggitera. Mahirap gamutin ang inggit dahil ito din ang sanhi ng away. Yung sinisiraan ka sa iba para maging tama at magaling sila. Ang ugaling hindi magpapatalo sa'yo at kailangan mas lamang sila. Dapat palagi silang nakaangat at kung anong meron ka ay dapat meron din sila or mas higit pa. Pangit ang ganitong ugali kaya iwasan mo na itong kaibiganin. Kasi ang taong ito ay hihilain ka lang pababa. Mabait kapag nakaharap ka pero kapag nakatalikod ka ay naiinggit na pala. Hindi madali basahin ang tao lalo na kung nagpapakitang tao. Kaya bago mo ibigay ang iyong tiwala ay dapat kilalanin mo munang mabuti. Number 8, taong manggagamit. Gagamitin ka para makabenefit sa'yo. Walang iniisip kundi ang sarili lang niya. Walang magandang idudulot ang taong ito sa iyong buhay. Ang malala pa, baka ikaw ay gagamitin niya din para may makuha sa'yo. Layuan mo na ang taong ito dahil hindi ito mabuti sa iyong success. Ang taong manggagamit ay palaging iniisip kung anong meron ka na pwede niyang gamitin upang umasenso or makaangat sa buhay. Ang isang user ay walang pinipili basta may makita siyang opportunity ay gagawin niya yun sa'yo. Kaya kung gusto mong magtagumpay ay iwasan mo na ang taong ito habang maaga pa na hindi mo naa-adapt ang kanyang personality. Number 9, hindi marunong magpasalamat. May experience ka na ba na may ginawa kang isang bagay pero walang pasalamat kang natanggap? Tapos super demanding pa? Naku, ang taong iyan ay napaka-ungrateful. Pangit yan kasama lalo na kung ang goal mo ay success. Part ng pagiging successful ay dapat marunong kang magpasalamat. Maliit man o malaki ay dapat marunong kang mag-appreciate. Kapag ungrateful kang tao ay mailap sa'yo ang success. So kapag isa siya sa mga kaibigan mo ay talagang lalayo din sa'yo ang blessings dahil naa-acquire mo ang kanyang negativity. Dadating din ang araw na mapapagod ka sa kanya. Ang sakit sa feelings, diba, na ginawa mo ang lahat pero walang salamat na natanggap. Kaya iwasan mo na ang taong ito dahil hindi niya deserve ang iyong effort. Number 10, hindi marunong magpahalaga sa oras ng iba. Ang taong ito ay palaging late dumating, kinakancel ang napag-usapang pagkikita at marami pang iba. Kung may kakilala ka o kaibigan or kasama na ganito ang ugali ay iwasan mo na. Okay lang naman kung paminsan-minsan, pero kapag palaging may excuses at hindi naman valid ang reason niya, ay red flag na ito. As a tao ay dapat marunong tayo magpahalaga sa oras ng iba. Dahil bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang priorities sa buhay. Kapag binigyan ka ng time, ibig sabihin mahalaga ka. Kaya dapat mo itong pahalagahan at huwag sayangin. Dahil ang taong hindi marunong magpahalaga sa oras ng iba ay hindi rin alam kung gaano kahalaga ang oras niya. Nabanggit ko nga kanina, hindi madali basahin ang isang tao. Kaya dapat maging maingat ka sa iyong kasama, kaibigan o kakilala na pagsishiran mo ng iyong success at buhay. Akala natin minsan ay masaya sila sa ating success, pero naghihintay lang pala ng pagkakataon para hatakin ka
pababa. Kaya mag-ingat ka palagi kasi ang iyong success ay nakadepende din sa iyong makakasama. So, kung meron pang taong dapat iwasan para magtagumpay na hindi ko nabanggit, ay i-comment mo na sa comment section. Don't forget to like kung may natutunan ka, i-share ang video na ito, at mag-subscribe para updated ka sa next kong upload. Again, this is Beverly Jones. Always remember to believe in yourself. Maraming salamat po.